banal na mga salita. Magandang magandang araw ng Shabbat sa bawat isa sa atin. Lahat, nasaan man po kayong ah, panig dito sa bansang Pilipinas o kayong nasa iba't ibang panig ng mundo na nagigiliw at patuloy na napagpapala, makarinig ng ating sariling wikang kayumanggi. Ako po ay marapat na nagpasya sa mga panahong ito na bumalik sa pagtuturo mula sa ating sariling wika upang sa ganoon ay matamasa ng marami, hindi lang mga Pilipinong nandito sa ating bansa, kundi mga nasa iba't ibang panig ng mundo na kung saan nagmimistulan o nangangarap na makarinig ng pangangaral mula sa wikang kayumanggi. Lalo-lalo na ang pangangaral ng gagaling kay Hashem sa kanyang banal na Torah na kung saan ay aking isinasalin sa wikang kayumanggi, wikang Tagalog. Sa oras na ito ay tayo ay lubos na pinagpapala ni Hashem. Ah, lalo na kada magkakaroon ng pagtitipon araw ng Shabbat, tayo ay hindi kayang magbigay ng paliwanag o ng anumang pangangahulugan sa lalim, sa lawak, sa buod ng pagpapala na ating tinatamasa kay Hashem. At ito ay kada linggo on a weekly blessing. Itong holy day of Hashem's Shabbat na kung saan ay pwede natin, pwede natin ariin na rin. This is Hashem's Shabbat and this is also our holy day of a Shabbat. And it is non-transferable. It is non-negotiable. Ito ay hindi natin kailanman ipagpapalit sa iba't ibang araw ng, ng binigay ni Hashem. Although sinasabi rin natin na araw-araw pwede natin sambahin si Hashem. Tama po yun. Pero hindi po araw-araw ay ang banal na araw ng Shabbat ni Hashem. Yan po ay sinulat niya, yan po ay makikita natin na ito'y ating dapat ipangiling, ito'y inuutos niya sa aklat ng Shemot o Exodus, Kabanatang 20, talatang 8 at sumusunod. Sabi niya, remember the Sabbath day and to keep it holy. Alalahanin ninyo ang araw ng Shabbat at ito ay pakaingatan ninyo at ito ay inyong pakabanalin. Ang ibig pong sabihin, na kung saan ay sinusukan din sa aklat ng Vaikra o Leviticus, na ngayon tayo ay nasa aklat ng Leviticus, ang sabi ron, we are to learn to distinguish. I-distinguish daw po natin kung ano yung common sa hindi common. I-distinguish o suriin natin. Matuto tayong paghiwalayin kung ano yung banal at hindi banal. At sa araw ng Shabbat ni Hashem, yun po mga banal na bagay ang ating pangilingan. Yun yung ating yakapin. Yung mga bagay na pang-araw-araw na ginagawa natin, the mundane things, the common things that we commonly and normally do during Sunday, the first day, and up to Thursday, ito po ay huwag nating gawin pagdating ng araw na banal, which is the day of Hashem's Shabbat. Distinguish, learn to distinguish what is common and uncommon, what is holy and what is not holy. Parating natin isa puso yan. And with that, dito sa Parashat Vayikra, ito po ay huwag nating kakalimutan, ito po ay ang ikatlong sefer o ikatlong aklat sa Torah HaKedoshah na kung saan ay merong limang aklat. The, the book of Genesis or Breshit, Shmot, which is Exodus, Vayikra, which is Leviticus. The fourth, napapasok tayo next Shabbat na, which is Sefer Bamidbar o Numbers. At yung ikalima, Sefer Devarim, which is Deuteronomy. Huwag din po natin kakalimutan mga minamahal sa Panginoon na ang Sefer Vayikra ay para sa Mamlechet Kohanim. Ano yung Mamlechet Kohanim?
Ang ibig sabihin ng Mamlechet Kohanim ay the kingdom of priests, Vegoy Kadosh, and a holy nation. Ito pong Sefer Vayikra o Sefer Leviticus, Book of Leviticus, ay nakatuon, naka-zero in, naka-bullseye ang puso ni Hashem para sa mga saserdote, para sa mga banal na itinabi, hiniwalay ng Diyos para sa kanyang kabanalan upang maglingkod sa kanya sa kabanalan na kanyang inuutos sa bawat isa. At sino-sino yung mga yon? Yung po ang Israel. Tinawag ni Hashem ang Israel, ang bayang banal, para maging kaharian niya ng mga kaparian o mga saserdote, kohanim. At bilang ang mga bansa na wala sa Israel, ngunit nananampalatayang dalisay sa ating Panginoong Yeshua, ang tawag po ni Rav Shaul, Apostle Paul sa Romans 11 ay mga wild grafted in olive branches. Ito po yung mga tao na inugtong o inugsong o inugtong o kinabit sa sambahayan ng Israel na sinasabing figurative form of speech, the olive tree. At yan po yung mga mananampalataya na kaisa ng ating Haring Mesaya, Yeshua. Sa makatwid, ito man po ay mga nasa nations of the world, mga grafted in branches, believers united with Messiah Yeshua, o ito man po ay mga natural branches o mga Jewish believers united with King Messiah Yeshua. Tayo po ay isa, tayo po ay tinawag ni Hashem upang maging lahing saserdote, bayang banal, na kung saan tayo po ay lubos na pinagpalang lubos ng ating Panginoon. At dahil po rito, mas makikita natin ang pribilehiyo, ang mataas na antas na ating tinanggap mula sa Kanya. At yan ay maging lahing banal na hindi na po tayo na dati-rati ay naroroon sa ating makalupa, makasanlibutang uri ng pamumuhay. So, ang topic po rito sa Parashat Sinai, ang sabi po rito ay yung mga utos ni Hashem sa bayang Israel na kung saan ang sinasabi niya, speak unto the children of Israel that when you come into the land, you shall keep the Shabbat of the Lord. Ingatan mo ang Shabbat ni Hashem. Meron pong tinatawag na Shabbat of the land. Shabbat of the land, kung tawagin sa Hebrew ay Shemitah, the year of rest of the land. Kahit ang lupang banal, Eretz HaKodesh, ang lupang Israel ay banal na lupa ni Hashem. At dahil ito ay banal at pag-aari ni Hashem, ito po ay inuutusan dapat magkaroon ng rest, the Sabbath of the land. At makikita po natin dito, walang pinagkaiba doon sa ikapitong araw, which is ngayon, the Sabbath day of Hashem. Always seventh day, seventh year, yung Shemitah year, which is the seventh day of the land's rest. Ano pong tinutukoy sa atin? At tinutukoy po yung napakaganda. Napakaganda sapagkat biruin po ninyo, sa 7 araw, merong isang araw na hindi po atin. Ito ay kay Hashem. At ito ay pinagbabawal ni Hashem na tayo ay magtrabaho, tayo ay gumawa ng anumang bagay, maliban sa sambahin siya. Maliban sa magtipon-tipon tayo bilang magkakapatid sa Kanya. Maliban sa tayo mag-aral ng Kanyang banal na salita at tunay na manalangin ayon sa Kanyang mga idinitikta sa ating mga puso. Ito yung ika-7 araw na kung saan ay itutulak natin yung ika-7 taon, which is the Shemitah year, the seventh year of the Sabbath of the land. Ano po ang tinutukoy dito? Ito po ay tinutukoy na kung mahal mo si Hashem, bibigyan mo siya ng kakaibang uri ng parangal. At ang parangal na yon ay sa pamamagitan ng ating pagsunod sa ika-7 araw na ating susundin. Hindi tayo tatanggap ng trabaho, hindi tayo tatanggap ng anumang bagay na ating pagkakaabalahan. Tayo mamamahinga sa kanyang presensya. Outside time and space, that is the day of Hashem's Shabbat. At sa ika-7 araw din, ika-7 taon din, correction, sa lupang banal sa Israel,
meron pong utos na huwag nating gagalawin yung lupa. The agricultural land ay hayaan natin manatili. Ito ay mamahinga. Ito ay para sa kapakanan ng mga taong dayuhan na meron silang makakain, meron silang mapipitas, meron makakain ng mga hayop sa paligid at makakapagpahinga ang lupa na kung saan ay banal sa paningin ni Hashem. Ang hamon po rito, kung tayo tunay na mananampalataya, susunod po ba tayo? Hindi po ba tayo tatanggap ng trabaho, negosyo, o anumang kalakal sa araw ng Shabbat ni Hashem? O sa taong Shabbat ni Hashem sa kanyang lupa? Ang paksa po nais kong itulak pansin sa inyo ay pinamagatang kong less might be more in God's kingdom. Yung iniisip natin, kalugihan sa kaisipan ng marami. Bakit? 7 na nga lang babawasan mo pa isa. Paano ako magkakaroon ng tagumpay sa aking buhay? Pero hindi po ba natin napapansin na naisip na yon ni Hashem na nakakaalam ng lahat? Na upang tayo'y managumpay, alisin natin yung isang araw na hindi atin. Ibigay natin sa taong, sa Diyos, na karapat dapat tumanggap nung kanyang ikapitong araw. At kung tayo man ay may kaisipang business-minded, ang mga Jewish people, dahil sila yung mga nakatira sa lupang banal, isipin niyo ang utos ni Hashem doon sa 7 taon, yung isang taon na hindi kanila. Yung 7 taon na yun, ikapitong taon, that is the Shemitah. That is the sabbatical year na magpapahinga ang lupa. Kung may kaisipang negosyante, di ba sabihin mo 1 taon? 1 taon kung hindi gagalawin ang aking lupa? Paano na aking negosyo? Kung kumikita ka ng 100,000 dolyares sa loob ng 1 taon, saan ko kukunin yung 100,000 dolyares kung ito ay hahayaan ko lang na tigang? Alam niyo, sabi ni Hashem, mga minamahal, doon sa ika-6 na taon, ang gagawin ko, tatatluhin ko ang blessing. On the 6th year, I will triple your blessing. Para saan? Yung isang blessing ay para sa 6th year na yon. On the 7th year, dahil yun ang Shemitah, yun ang sabbatical rest ng land. Di ba, hindi ka magtatrabaho, wala kang gagalawin doon. Yun ay pagpapahingahin mo. Dahil yun ang utos ni Hashem. Doon sa ikapitong taon na hindi ka magtatrabaho, ako ang magpapala sa iyo. At syempre sa ika-8 taon, hindi ba? Doon ka palang magsisimulang magtanim, doon ka palang magsisimulang magpungkal ng lupa. Sa madaling salita, hindi ka pakikita. Ang sabi ni Hashem, ibibigay ko na sa iyo ng maaga pa. On the 6th year, triple ang blessing mo. Aba, kung iisipin mo, kung ikaw ay tunay na mamumulat ang mga matang spiritual sa kabutihan ng Siyam, ito pa hindi mo susundin. Ngunit sa kabilang banda, kung pakikinggan naman natin ang ating makasariling nefesh behema, yung ating sariling makasariling isip, bakit mo naman susundin yun samantalang paano mo nang mapapayaran ang mga obligasyon sa lahat, lalo na kung ikaw ay nagtatagumpay, lalo na kung ikaw ay napopromote, lalo na dadagdagan ng iyong kabuhayan. Kung ang isip mo ay lalong maging matagumpay na negosyante, di ba mahihirapan ka? Dahil hahayaan mo I-release mo parang it's all for everyone to eat and to benefit from the 6 years of your labor. Mahirap po sumunod kay Hashem. Mahirap pong ibuksan ang ating kamay para ibigay ang hindi atin, para ibigay ang para kay Hashem. Lalo na sa ikapu, holy tithes, offerings, sedaka. Sasabihin mo, para ito sa aking obligasyon, para ito sa aking mga kailangan kampanan. Pero ang sabi ni Hashem, yung holy tithes, yung truma offering, hindi naman sa iyan, akin yan. Huwag mong pagnasaan yan. Huwag mong nakawin ng bagay na yan. Dahil yan ay sa akin. Isipin mo, ikaw ay magkakaroon ng blessing. At yung blessing na yun, makinig ka mabuti mga minamahal, ay merong kaakibat na brakha. Blessing. Blessing. Doon sa iyong hawak-hawak na sinuweldo o doon sa hawak-hawak na kinita,
Binigay mo ang hindi sa'yo kundi para kay Hashem, yun yung tithes and offerings, o kaya binigay mo pa yung tzedakah, acts of kindness. Anong ginawa mo sa sarili mo? Meron natira sa'yo, hindi ba? Pero yung natira sa'yo, paghuhustuhin ni Hashem. Doon sa natira sa iyo, yun ay nakabalot ang blessing ni Hashem. Doon sa natira sa iyo, may holiness ni Hashem. Lesser means more in the kingdom of heaven. Napakaganda po. Ang dapat lang mawala sa ating lahat ay ang pagiging makasarili. Ang takot baka maubusan, ang takot baka mawalan. Yan po ay hindi atin. Yan po ay Yetzer Hara, the evil inclination na hindi inaalis ni Hashem sa atin upang piliin natin hindi ang Yetzer Hara natin, kundi ang Yetzer Hatov natin. The good inclination that is in us, that belongs to Hashem, upang tayo ay kanyang pagpalain ng 3 ulit. Hindi po ba napakaganda noon? At kung yun ay parati natin isa sa puso, yun ay ating ipapamuhay. Hindi ba kay ganda ng buhay na pinagkaloob ni Hashem sa atin? Ito pong susunod na parashat Bechukotai, the decrees of Hashem. Ano po ang sinasabi rito? If you will stay in my statutes or in my decrees. Ang sabi niya, I will bless you with rain, with blessing. Walang kaaway na pwedeng managumpay sa iyo. A lot of promises in God's holy Torah, the Word of God. Ano po ang patungkol dito, mga minamahal? Ito yung sinasabi, if you will abide with your full kavana, with your whole heart, my Torah,